kanilang kandidatura. Sa in-explain mo base sa mga nag-express na, pasok ang isang Marcoleta. So, ay nagtanong na siya, nagdeklara na. Nagdeklara na. Nice, congrats. Supportahan po natin. Yes, 13th Congress. Ngayon, 19th Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang vice president na yung nakita ko. Nakikita mo ulit-ulit. Iba na yung iba na yung paraan. Politika na. Hindi na yung magtatanong para malaman mo Nagtatanong para magpahiya ka na Madali namang kwentahin yun din. For senator or for congressman? I'm now running for... What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin itong sina Sir Marlon at Miss Pam mga kababayan. Napakagandang balita para sa atin mga kababayan na marinig mismo sa bibig ni Congressman Marcoleta na tatakbo na ito sa pagkasenado. Buti naman mga kababayan na ngayong in-announce niya na ang kanyang pagtakbo, ibigay naman natin ang 100% na suporta para ipanalo itong mama na ito. Sapagkat nasa magandang kamay tayo mga kababayan, alam natin na good governance ang dala nitong si Congressman Marcoleta at hindi katulad ng mga buwaya o mga pulpul na politikong tumatakbo ngayon. Dagdag pa nga nila Sir Marlon mga kababayan na baka i-endorso ni PRRD itong si Congressman Marcoleta kasama ang PDP laban. Nai-all in na natin to mga kababayan. Critical point ngayon itong senatorial election na magaganap sa susunod na taon sapagkat malaking impact din ito sa presidential election na maaaring maging laban ni VP Sara Duterte. Na wag nating bigyang chance itong bangag na administrasyon at sinatambalos na makaalsa pa umakyat sa senatorial election para matapos na tong paghihirap natin mga kababayan, matapos na itong mga nagnanakaw ng kaba ng bayan na dapat inapupunta sa tamang proyekto na makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaaring mga kababayan, no skip ads po tayo dahil malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, bago natin panoorin itong pagbunyi nila Sir Marlon at Miss Pam, bigyan natin ang highlight itong pag-anunsyo ni Congressman Marcoleta at ang isang talakayan na kung saan talaga nga namang napaibig siya sa nakararami dahil sa pagtulong niya kay Vice Presidente Sara Duterte nang walang kapalit laban sa mga buwayang kongreso. Number 12 na kayo, Ano ba talaga ang plano ni Congressman Marcoleta? For senator or for congressman? I'm now running for senator. Okay. Ayun. Kasi po, tapos na yung aking termino. Marami po ang mga mamamayan natin. Nice. Sumusupport sa atin na kailangan pa rin nila yung aking paglilingkod. Number 12 na kayo, Huwag kayong mag-alala, Congressman Marcoleta, nasa likod niyo po kami lagi. Kasi siguraduhin namin na mailuluklok ka sa pagiging Senado dahil nakikita namin kung gaano mo gusto na maglingkod sa taong bayan at magkaroon ng good governance kasama ang mga Duterte. Meron ba akong binara? Nagtatanong para magpahiya. Itong nilalaman ng budget, talagang drastically na binago. Ay, di pag-usapan din natin yung isang binaran nyo, pero ang daming kumontra. Pwede ko ba? So, pag-usapan ka natin. Sige. Naman dito. Sino ba binara ni Meron ba akong binara? Ikaw naman. Baka naman yung sinasabi mo yung nakaraang 2 araw na yata. Opo. Tama, webis mo ngayon So, ako naman nagsadya din sapagkat parte naman ako ng kamara na kinakailangan nating bigyan ng panahon ang lahat ng importanteng bagay na sinusulong bilang batas. Pero ngayon lang nangyari, sinasabi ko sa iyo. Hindi lamang yung paraan. At saka yung forma ng pagdidispose ng budget ng Office of the Vice President ang nagbago. Correct. Pati yung nilalaman ng budget talagang drastically na binago. Ngayon lang nangyari sa taong ito. Paano ibig sabihin ko? Para hindi namin maintindihan yun. Yung paano binago ko? Yung paglalaanan? Magkano ba talaga yung rekomendasyon ng DBM? 2.03 billion po. Pagkaraniwan, hindi ginagalaw yan. Yan ang sinasabi ko.
Okay. Grabe, no? Base Ngayon, doon sa 700 umiiral million na na lang. tradisyon Ang na sa natira. matagal na panahon, Oho. pinangangalagaan at ino-observe Mhm. ng mga miyembro ng House of Representatives. Ang natira po, 733 million na lang. Ni wala 1 billion kong eh. Kaya nga, halos 1/3. Opo, oo, tama kayo. Anyway, kung siguro, doon sa part naman ng, siyempre, may mga tao din po na nagkokomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman namin malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga, meron pong report na hawak sila Walang ng audit. particular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo kong. Sana, Opo. totoo naman yun eh. Mhm. Sana kung ang layunin talaga'y ganun lang. Eh nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung ano eh. Mm. Iba na yung Politika paraan. na. Hindi na yung magtatanong para malaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Madali namang kwentahin yun din. Ngayon, bago mangyari yun, eh meron tayong Tama ka dun, Sir Marcoleta. Kitang-kitang pamumulitika na ginagawa ng mga buhayang kongreso. Di naman bulag ang taong bayan eh. Na sila pa nga nagsabi na scripted itong hearing sa kanya at dinidiin talaga sa kahiyan ang Vice Presidente. alagaan na tradisyon. Yun ang aking ano eh. Oho. Yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko. Sapagkat sa tagal ko na sa Kamara din, Opo. sinabi ko nga sa kanila eh. Mm-mm. Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004. Yes po. 13 Congress. Ngayon 19 Congress na tayo. Bilangin ninyo. Mm-mm. Sa haba ng panahon na yan, ilang Vice President na yung nakita ko Opo. kung ang pag-uusapan ay yung pag-approve ng kanyang budget. Mhm. Di ba? Oo. Dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si Noli de Castro. si Opo. Leni Leni Robredo. Robredo. Opo. Oo. Eh palaging gano'n eh. Oho. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oho. Palagi ang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang Pangulo, Mhm. Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President, ganun eh. I move Opo. to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Mhm. Palakpakan na yun dyan. Ay, opo. Alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan, yung kaukulang paggalang sa opisina ng dalawang pinakamataas Opo. na leader ng ating bansa. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong pagiging matalino, matapang at paninindigan ni Congressman Marcoleta na pugsain itong mga nangyaring pamumulitika sa loob ng Malacanang. Napanigurado alam din niya na pinagtutulungan ngayon ang mga Duterte dahil may utos ito sa nasa itataas na gusto nila tuluyan ngang maging presidente itong si Tambalos na wika ng taong bayan parang abnoy di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kahit sa mga mangilan-ngilang senador yun. Pero syempre, iba pa rin yung iboboto natin na matalino, may pinag-aralan, at may panino. Kaya dapat, bagong buka. Alam mo, sa mga nag-express na, Marlon, ng kanilang kandidatura, sa in-explain mo, base sa mga nag-express na, pasok ang isang Marcoleta. So, ay nagtanong na siya, nagdeklara na. Nagdeklara na. Nice, congrats. Palakpakan. Congrats. Supportahan po natin. Sobra pa, men. Tama, At sa suportahan natin to. Alam mo saan Ipanalo. ako bilib sa kanya? Hindi natin siya nakitaan ng may utang na loob sa isang PRRD. Ang nakita para ipagtanggol niya ang isang Vice President Sara Duterte. Ang nakita natin sa kanya yung alam niyang tama at bilang abogado na maalam sa batas, ipinaglaban niya yun sa Kongreso. So, dulang na tinanggalan pa siya na committee membership and committee chairmanship. Ano yung ginawa niya yun, Marlon? At yung paglapit sa kanya ng isang VP Sara para sabihin, huwag na po kayo magpaka-stress sa akin, kaya ko po yung laban na to. Pero ginawa pa rin niya without really meaning na depensa si Sara, but only because he knows na tama yung side niya. Isa yun sa pinaka-remarkable na deeds
natatatak sa kanya pagdating ng kampanya. Mismo pa. At saka yung tinanong siya kung ano raw ba talaga sinabi ni Vice President Sara. Aba, bilang gentleman, bilang tunay na statesman, hindi niya sinabi. Hindi niya kinonfirm kung yun nga talaga sinabi ni VP Sara. Ayaw niya na mag-komento. Hayaan na raw natin si VP Sara magsalita. Yun nga ang sinabi. Yun ang Wag na magpakita. Yun ay respect talaga. Respeto, diba? Respeto. And hindi siya yung yes sir. Talaga yung kanya dahil abogado siya at may paninindigan, may prinsipyo. Bahala na. One against all, di ba? Yun ang pinakita niyang tapang, galing at talino sa mababang katulungan ng bansa. Ngayon ang tanong. Ngayong nagsalita na si Congressman Marcolita na tatakbo ito sa pagka-Senado, ating buong suportahan ito, no? Ng 100% mga kababayan. Sapagkat itong mamang to ang tunay na kailangan nating mga ordinaryong mamamayan sa pagkakaroon ng good governance. Kasama na rin sina Tatay Digong at Mayor Baste at mga kasamahan nila para matapos na ang bangag na administrasyon, matapos na ang mga buwaya na nagnanakaw sa kaban natin. Anong entablado ang sasampahan ng isang malamang to Duterte administration to. Malamang to Duterte party to. Kung hindi man ng PDP laban or pwede siya maging guest candidate ng PDP laban. Yun Tapos ang tanong dito, pagdating ng tapos ka na sa fearless forecast for senators? Pero doon sa mga kakalas, meron yung tanong naman tayo, sino naman na madadagdagan sa PDP laban? So, pinag-usapan natin ng Congressman Marcoleta. Tatlo pa lang kasi ang official. Ang re-election is Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at syempre, ang Philip Salvador, aka Joshua. Tapos, syempre, ang hinahanap natin na sasalig ay isang Marcoleta. Congressman Marcoleta. Ang title natin, sino-sino pa. Sino-sino pa. Fearless forecast. Sana tumakbo. Inaabangan ng isang Baste Duterte. Sana. Sana. Marami sa tanong ngayon, may announcement na ba ang isang Atty. Vic Rodriguez? Actually, pero feel ko mukhang tatakbo Sa tingin nyo mga kababayan, nararamdaman ko na may binabalak ang mga Duterte dahil napaka-critical point nitong senatorial election sa magiging resulta ng presidential election sa 2028 na hindi nila hayaan na maipit o madaya ni Tambalos ang eleksyon. Next pa ako kanina ni BMR ng father, isa sa mga bislakeros. Kuya, sabi niya, kailan daw mag-a-announce? Sabi ko, wala pa. Kailan ba talaga, Atty. Vic? Alam mo, I believe very soon kailangan mag-announce. Mag-a-announce sa tatakbo o mag-a-announce na hindi tatakbo? Pero go or no go? Go or no go. I think he owes it to his believers and followers na magbigay ng pahayas. But we are hoping na ito ay go. Ito ay sakaling hindi magdesisyon ng isang Atty. Vic Rodriguez na hindi tumakbo, alam mo ba kahit paano kung hihingan siya ng tulong sa kampanya base sa karanasan niya at kagalingan na ipinakita niya nung nakaraang presidential election, makakatulong din siya sa state ng PDP laban kung may mga hihingi ng kanyang tulong. Particular na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami bilang malapit sa kanya, hindi kami yung tipo na siya, yung kukulitin na hinahayaan namin. Pero kasi this time around, iba ang laro, Marlon. Hindi yung siya ang magpapatakbo, kundi this time around, siya yung tatakbo. So iba yun Nakikita natin doon kasi iba yung dilema mo rin sa sarili mo pagkadating. Walang iniwan to sa player at saka sa coach. Tama diba? Ikaw si coach, pero pag ikaw na ang player, iba na yun, ibang laban yun. Pero kapag sinabi ko sa vlog ko, sa TO, may mga kinokonsidera ang isang attorney. Naniniwala ka rin. Ano yung unang-unang kinokonsidera niyo? Yung pamilya. Kasi kitang-kita naman natin gano'ng kamahal ni Atty. Vic, yung misis niya at saka mga anak. Na pag kumalaot sa politika. Isa pa to si Atty. Vic Rodriguez, magaling na attorney to. Dapat tumakbo din kamukha ni Congressman Marcolita. Yun nga lang mukhang dahil hindi nga kilala sa bansa, parang nag-aalanganin pa mga kababayan. Pero magaling to. Ito lang na. Iba na. Maraming factors. I think it should not only, hindi lang applicable sa kanya.
Yung mga returning, applicable din Pwede rin. yan. Pwede Yung rin. mga paguhan, applicable. Lahat ng maraming factors. Pero naniniwala ka pa na hindi lamang yung mga taga-suporta ni Atty. Vic ang nakakang sa napipintong pagtakbo niya kung tatakbo niya. Hindi, tayo rin, kundi pati yung mga kalaban niya. Pati yung mga kalaban niya. Kasi kung merong unang-unang nakasintahin dito, hindi lamang si dating presidential spokesman Harry Roque, malamang sa malamang ang unang number 1 sa hit list nila ang isang Atty. Vic Rodriguez. Speaking of, kumusta na pala si Spokes? Nag-vlog hindi ko alam paano niya na-record. Alam ko may recent siyang vlog, hindi ko lang monitor masyado. Pero speaking of Spokes, hiniling ng SC na siya ay kung basta tigilan yung ano sa kanya. Yung talaga. Talaga. Hinihiling. Hinihiling niya pala. Diba? Hinihiling niya pala. Ang isang Governor Chavit Singson, tatakbo, tutuloy. Alam mo nga, una na siyang nagpalabas ng PR niya, nang hiningi ang basbas or endorsement ba ng isang former President Rodrigo Roa Duterte na siya ay makatakbo din. Ang hindi lang nalinaw dyan, siya ay under ng PDP lang. Pwede naman siya maging guest candidate katulad nila Congressman dati Magcoleta at si Senator Vic Rodriguez. Alam mo ba sa Bureau of Customs Tapong, binanggit ko rin sa vlog ko, may pamangkin siya ro na karir, tinanggal na. Kaya ang usap-usapan mo, bakit ba? Dahil tatakbo ba isang Governor Chavit sa partido ng Pangulong Rodrigo Duterte? Nakapwesto sa BUC. Nakapwesto, tinanggal sa pwesto. May reshuffle. Yun ang nilagay sa floating. Nilagay sa floating. Ang mabigat, karir. Yun lang naman mga intriga sa yun lang mga intriga sa Costco. Magdududa ka pa ba? Wala naman silang